Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaroon ng pangmatagalang solusyon sa problema sa baha, gaya po ng planong paglalagay ng spillway sa Las Piñas City. Saksi, si Ivan Mayrina. Las Piñas ang isa sa mga naapektuhan ng mga pagbaha nitong weekend. Pinasok pa nga ang ilang bahay. Mahigit 100 pamilya ang pansamantalang nananatili sa isang covered court. Binisita sila ni Pangulong Bongbong Marcos at hinatira ng tulong. Ininspeksyon din ng Pangulong high vacuum self-priming drainage trailer pump na isa raw sa mga nakatulong sa pagpapahupa ng baha sa lugar ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pag napupuno itong estero na to, syempre, pupunta na sa daan yung tubig. Kung may mobile pump tayo dito na malakas, hindi napupuno. So, naiiwasan yung pagtaas, mabilis na pagtaas ng tubig. Almost 1 cubic meter per second. Malaki din yun. So effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin, kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin. Pansamantalang solusyon nga lang daw ang dredging at paggamit ng mga mobile pump. Ang kailangan talaga, mas pangmatagalang tugon sa problema ng baha. Kabilang ang 10 taon ng planong spillway sa Las Piñas na magsisilbing lagusan ng tubig. Tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plano. Tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan po tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR. Pero mababaliwala raw ang mga solusyong ito kung hindi pa rin wasto ang pagtatapon ng basura. Gaya na lang ng sangkaterbang basura sa Barangay Baclaran sa Parañaque. Mano-mano rin ang pagtanggal ng basura. Nag-high tide kahapon, dinagagahat. So halo-halo na yung basura to all over, no? Ang malungkot lang, ang sabi sa akin ng Parañaque City Government, first time to nangyari na ganito. So pinapakita lang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis. Pinaghahakot din ang sangkaterbang basura sa Baseco Beach sa Maynila. Dagat ng basura rin ang naiwan sa Barangay Bagong Bayan North sa Nabotas. Ayon sa barangay chairman, nagsisilbi kasing catch basin ng basura ang kanilang lugar. Yung basura po na yan ay galing po sa parte ng Bulacan, Cavite, at saka sa may Ilog Pasig po. Yan po ay lumalabas papunta Manila Bay at siya po ay bumabalik pagkaraan ng habagat, lalo na kung may bagyo siya. Mungkahin ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, pag-aralan muli ng Kongreso ang Local Government Code, partikular ang multa para sa hindi wastong pagtatapon ng basura. Para nga mas magkaroon ng ngipin, lalong na't itong pagbabaha ay paulit-ulit na nagiging problema po natin at yung maling pagtapon ng basura po ay talagang nakakadagdag sa problemang yan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Bago sa saksi, isa ng tropical depression o bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero maliit pa rin ang tsansa makapasok ito sa PAR at palayo rin ito sa bansa ayon sa Pag-asa. Gayunman, kasama po ng iba pang weather disturbance sa labas ng PAR, may impluwensya pa rin ito sa habagat na patuloy na nagpapaulan sa bansa. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa yan sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan at ilang bahagi ng Cordillera. Pati na sa Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila at Mindoro Provinces. Halos buong Luzon na ang pwedeng ulanin sa hapon, kasama ang Calabarzon, Bicol Region at iba pang bahagi ng Mimaropa. May malalakas na ulan sa Cagayan Valley, Central Luzon at Occidental Mindoro. Minsan, mahina po ang mga pag-ulan, pero minsan ay bigla rin itong lalakas, kaya posible pa rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng ulan bukas ng umaga at pwedeng maulit yan sa hapon o gabi. Sa Visayas at Mindanao, mababa ang tsansa ng ulan bukas ng umaga, maliban sa ilang bahagi ng Panay Island. At sa hapon, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posibleng malalakas o hanggang katamtaman ang ulan. Umakyat na sa mahigit 200 na nasawi kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Colombia. Nakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Bogota para masigurong ligtas ang mahigit 100 Pilipino roon. Ating saksihan.
Nagsilabasan sa gitna ng kalsada ang mga taga Pereira, Colombia sa lakas ng pagyanig. May mga napasigaw sa takot. Maya-maya pa, tuluyan ng gumuho ang 4 na palapag na gusaling ito. Nabalot ng alikabok ang buong paligid habang nagtakbuhan palayo ang mga tao. Nabalot din ng takot ang mga residenteng ito nang biglang bumagsak na parang laruan ang isa pang gusali. Nabagsakan pa ang isang sasakyan. Ayon sa US Geological Survey, magnitude 7.4 na lindol ang yumanig sa Colombia pasado alas 8 ng gabi kagabi, oras sa Pilipinas. Ang lakas ng pagyanig, kita sa bidyong ito na nakunan sa loob ng isang airport. Ang mga ratrap sa loob, kanya-kanyang silong sa ilalim ng mesa habang naglalaglagan ang kisame at mga debris. Ang mga naabutan ng pagyanig sa Emergency Services Building na ito sa Cali, nagtakbuhan palayo. Malalaking tipak ng mga semento kasi ang naglaglagan kung saan ilang ambulansya ang nabagsakan. Kita rin ang laki ng pinsalang tinamo ng isang gusali roon, kung saan tipak-tipak na bahagi ng mga pader ang nagbagsakan. Sa Caldas, tumabingi ang side tower ng makasaysayang Manizales Cathedral. Nagkabitak-bitak din ang mga kalapit na gusali nito. Nagdeklara na ang gobyerno ng Colombia ng National Disaster Situation. Dahil sa lindol, libo-libong kabahayan at infrastruktura ang nagtamo ng pinsala o kaya tuluyan ng gumuho. Kaya naghahabol ngayon ang mga rescuer sa oras para mailigtas sa mga posibleng natrap pa sa mga gumuhong gusali. Ayon sa Colombian Geological Service, ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa kanilang bansa ngayong 21st century. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng pakikiramay sa mga nasawi sa lindol, pati na sa lahat ng apektado roon. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs na sa maayos na kalagayan ang mahigit 100 Pinoy sa Colombia. Nakikipag-ugnayan daw ang Philippine Embassy in Bogota sa mga kababayan natin doon at inabisuan silang manatili sa ligtas na lugar. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi!